bigyan po natin siya ng pinakamainap na palakpak na nararapat para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! We praise you, Jesus. Malaya po ang bawat isa na sumayaw, umindak, pumalakpak, umawit sa Panginoon. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. I will praise you with all of my life. Yes, oh God, I will praise you with all of my strength. With all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. My life, my strength, my hope is in you, Lord, in you is in you. I will praise you with all of my life. This is yours, Lord. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. Come on, I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life.
church. All praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King of heaven, my King forever. Oh, yes. Let's sing this part again, church. And you stormed the gates of my heart. The veil in between was torn apart. Now you hold the keys to the grave. 'Cause you bring things to life. You roll stones away. All praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King of heaven, my King forever. All praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King of heaven, my King forever. You're my King forever. Let's sing this. I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life down before you. Come on, church. I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life now is for you. I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life down before you. I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life now is for you. And I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life down before you. I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life now is for you. All praise to the Lord Most High. Yes, oh God. All praise to the one who saved my life. All praise. Oh, yes, oh God. Come on, church. Let's sing this part once again. All praise. All praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King of heaven, my King forever. You're my King forever.
ipakita sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Kaya naman, church, let's once again worship Him in spirit and in truth. While we are singing this part, claim it that you were chosen and you will never be forsaken. Hallelujah, Lord. Oh, yes, oh God. Come lift your voice, church. Not forsaken, I am who you say I am. Come on. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. Oh, thank you, Lord. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Let's claim this. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Oh, you deserve the praises. Come on, church. Use this very moment to thank Him. Hallelujah, Lord. We worship you and we glorify you. Yes, oh God. Salamat po sa katotohanan that you called us your children, oh Lord. Napakagandang paalala po sa amin that if you are for us, who could be against us? That our identity is in Christ. Kaya ito po ay aming pangahawakan because the devil cannot snatch this. Sino mang pinili mo, walang anumang kaya nilang gawin upang nakawin ang mga taong ito sa iyo. So thank you for that wonderful truth, O God, na pangahawakan po ng lahat ng anak mo. And today, Lord, once again, we entrust everything to you. We entrust the words that we're going to listen to. We entrust, Lord, this place and even our speaker, O God. Maraming salamat po. This we pray once again in the name of our Lord Jesus Christ. Tayo po'y magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Good morning po sa lahat. Kanina po sa first service, punong-puno. So ngayon, pwede po ba mag-request ako? Yung mga wala naman pong maliliit na bata, pwede pong mag-move forward para maganda lang po sa paningin. Yan, sige. Salamat po. Salamat. Sa mga ayaw pong murong, salamat din. Pabait po ninyo. Okay. We are continuing this month's theme, the work of my life. No? Short recap lang po. Sa mga wala at sa mga naroon naman po ay muli po nating i-recap. Last 2 Sundays, we've learned 2 important truths about work. First, through Pastor Obet's topic about God's foundation of work. Ang work o trabaho po ay galing po sa Diyos. Isang pagpapala po sa Diyos. Amen po ba? It's part of His good design. Clear po yan, sa simula pa lang ng Genesis 1, ang Diyos po natin mismo ay nagtrabaho sa paglikha. So
So natural lang po na kung nilikha niya tayo ayon sa kanyang larawan in His own image, bahagi po ng purpose natin sa buhay ang pagtatrabaho o paggawa. God created us to work. Kaya lahat po tayo ay may ginagawa. Say amen ang may ginagawa. Last Sunday naman po, itinuro po sa atin ni Pastor James ang tungkol po sa the right attitude of work. Na tayo po dapat ay gumagawa with excellence, with joy and faith in God. But today, we face a reality that work isn't always easy. Hindi laging madali ang paggawa. Hindi maginhawa, hindi magaan, at hindi laging masaya. Tama po ba? Bakit po? Because there are frustrations, exhaustion, and burnout. Mamaya po tatalakayin din natin yan. No? The question is, bakit may ganito po ngayong pakiramdam? Samantalang sa simula ng paggawa ay masaya at makabuluhan. It is because of sin. Binanggit po yan ni Pastor James. Nang pumasok po ang kasalanan sa mundo, through Adam and Eve, doon po nagbago ang kalikasan ng paggawa. We are now under cursed condition, ang sabi po ni Pastor James. Hindi po ibig sabihin na ang trabaho mismo ay sumpa, kundi ang kondisyon ng paggawa ay naapektuhan ng sumpa ng kasalanan. Work is still good. Kasi disenyo po ito ng Diyos. Pero dahil nga po sa kasalanan, ito ngayon ay naging mahirap. Pero sa turo po ni Pastor James, may solution with our cursed condition. Sino po yan? It is Jesus. Na kahit may sumpa, ay makakagawa pa rin tayo ng good works. Paano? Ang sabi po niya, dapat ang tao ay mapagharian ni Kristo. Kailangan po nating maipakita, though we are on a cursed condition, tayo ay tinawag ng Diyos upang maipakita ang magandang karakter sa ating mga paggawa. If you still remember po yung tatlong uri ng karakter na dapat meron po tayo sa paggawa, na dapat ito po yung tama nating attitude. Una, kailangan masipag tayo upang sabi niya matalo yung katamaran. And pangalawa, ano yun? Sa ating paggawa, wala po tayong ibang binibigyang lugod, kundi ang Diyos at hindi ang tao. At pangatlo, anumang uri ng trabaho mo, anumang pinagdadaanan mo, yung pangatlo, kailangan maging mapagpasalamat tayo. So yan po yung lesson natin for the past 2 Sundays, na ang trabaho ay galing sa Diyos at dapat tama po ang ating pag-ugali habang tayo po ay gumagawa. At sa paggawa natin, ay may mga challenges. Yan po yon. May mga pagsubok at mga hamon. May pagod. May stress. May mga hindi pagkakaintindihan. Minsan may unfair treatment o kawalan ng oportunidad. Work was meant to be joyful and fruitful. Pero dahil sa fallen world, naging source of struggle. Systems are broken. People are imperfect. And so, our topic for today is the challenges of work. So, samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo ng may pasasalamat dahil muli, Panginoon, tinipon mo po kami sa dakong ito upang magkaroon po kami ng palakasan, Panginoon, at pagpapadama ng pagmamahalan, O Diyos, at hayaan mo nga po sa pamamagitan ng mga salita mo ay muling sumigla ang aming pananampalataya na sa buhay nga pong ito, Panginoon, ay napakaraming mga nakakapagod, nakaka-stress, Panginoon, at nakakapanghinang pangyayari. Subalit dahil sa presensya mo, kami po ay lalakas. Kaya Lord, samahan mo po kami hanggang sa matapos ang gawain po namin na ito. Sa iyo po namin ito ipinagkakatiwala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Marami po sa atin ang gumigising araw-araw na dala ang bigat ng trabaho. Sa opisina, sa bahay, sa eskwelahan, sa negosyo, maging sa bukid, at maging sa simbahan. Gabi pa lang,
Iniisip na natin ang mga gagawin kinabukasan. Sa isang katulad kong nanay, say amen ang mga katulad kong nanay dito, iniisip na niya gabi pa lang na maglalabas siya, ano na yan. Iniisip na niya na, sabi nga, maghahatid siya ng bata sa school, magluluto, at kung ano yung iuulam nila sa buong maghapon. Iniisip na ng nanay yan. At sa dami ng iniisip at ginagawa, hindi na nakakapagtaka kung bakit napapagod tayo. Hindi lang katawan, kundi pati puso at isipan. Naranasan nyo na po ba, kagigising nyo pa lang pagod na kayo? Naranasan nyo na ba yun? Sorry. Ito po yung tinatawag na burnout or exhaustion. O matinding pagkapagod. Isang kalagayan na tila ubos na ubos ka na. Parang wala ka nang maibigay. Kahit gustuhin mong maging masipag o maglingkod, wala ka ng gana. Minsan kahit po ang paglilingkod sa Diyos ay nagiging isang trabaho na lang at hindi na pagsamba. And that's a big challenge for us. Isa po si Apostol Pablo ang dumanas ng matinding pagsubok at hamon sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Dumanas po siya ng pag-uusig at pisikal na paghihirap. Naranasan niyang magutom, naranasan niyang mabilanggo at naganib ang kanyang buhay. Subalit, tiniis po niyang lahat ito alang-alang kay Kristo. Hindi po siya naglingkod para sa papuri ng tao, kundi dahil alam po niya na si Kristo ang kanyang tunay na Panginoon. Kaya ito rin po ang kanyang paalaala sa ating teksto sa umagang ito sa Colossus 3 verses 23 to 24. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Ang sabi po dyan sa verse 23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Verse 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ito po ay sulat ni Pablo para sa mga taga-Kolosas. Isinulat po ito habang siya ay nakakulong. Kaya tinatawag po itong prison epistles kasama po ng Efeso, Filipos at Filemon. So ang mga Kristiyano po that time sa Kolosas ay naharap po sa ilang mga hamon sa kanilang pananampalataya at araw-araw na pamumuhay. Marami rin po sa mga taga-Kolosas na maaaring nakaramdam na hindi napapansin o nabibigyan ng katarungan sa kanilang pagtatrabaho. Kaya sa sulat po ito ni Pablo ay pinalalahanan sila at pinalakas. Ipinapaalala po ni Pablo na si Kristo lamang ang sapat at siya ang dapat sentro ng kanilang buhay, pati sa trabaho. Kanina pa po natin naririnig ang salitang work o trabaho. Atin pong bigyan ng kahulugan nito. What is work? Titingnan po natin ito sa dalawang bagay, sa biblical and practical perspective. Una po, sa biblical perspective. Work is sacred calling, sabi niya, from God. No? Ito daw po ay isang sagrado, isang banal na pagtawag mula sa Diyos. It's not merely a way to earn a living. It is an opportunity to serve, to worship, and reflect God's character in everyday life, ang sabi po dyan. Hindi po ito basta paraan ng kabuhayan. Ito ay isang pagkakataon para maglingkod. Sumamba at magpakita ng katapatan sa Diyos araw-araw na buhay. Sila po yung mga walang bayad, no? Doon sa biblical perspective na meaning po ng work. Kagaya po ng mga life group leader, no? Say amen ang mga life group leader dito, mga volunteer worker, yung mga naglilinis dito, yung mga nagluluto, no? Every Sunday, yung mga teacher natin, no, na hindi nagsasawang magturo sa mga mababait na bata. So yan po, mga volunteer lang sila, hindi sila binabayaran. So yan po yung meaning ng work sa biblical perspective. So tingnan po natin sa practical perspective yung meaning po ng work. Ang sabi po dyan, work generally refers to paid employment or task performed for a wage or salary.
Ito po yung tumutukoy sa bayad na hanapbuhay o mga gawaing isinasagawa kapalit ng sahod o sweldo. Sila po yung mga arawan, may mga buwan ng mga sumusweldo, no? So ngayon po, naintindihan na natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng work. Na ito ay hindi lang basta trabaho, kundi isang pagkilos na may layunin at kahalagahan. Kailangan din po nating harapin ang katotohanan. Ano po yon? Na kahit gaano kabuti yung disenyo ng Diyos para sa paggawa, may mga hamon tayong kinakaharap sa ating mga trabaho araw-araw. Subalit paano natin magagampanan ang ating gawain ng buong puso kung tayo mismo ay pagod na pagod na? Sa umaga pong ito, atin pong titingnan ang mga hamon ng buhay. Mahalagang kilalanin natin yung mga specific challenges na kinakaharap natin sa ating mga trabaho. Hindi po upang magreklamo o sumuko, kundi upang mas maunawaan kung paanong nais ng Diyos na tayo po ay maging tapat, maging masipag at may malasakit. Hindi lamang po para sa tao, kundi para sa Diyos. So narito po ang ilan sa karaniwang hamon ng trabaho sa maaring maranasan din po natin ngayon o nararanasan natin ngayon. Una po, burnout or exhaustion. Matinding pagkapagod. Ang burnout po ay hindi lang simpleng pagod sa katawan. Ito ay isang kabuuang pagkaubos, physical, emotional, and mental, na resulta ng matagal na stress, patong-patong na responsibilidad, at yung feelings na parang walang katapusan ng gawain. Kagaya ng isang nanay. No? Last week po nakita, di ko alam kung pinapanood sa second service, yung video ng mga nanay na hindi pa tapos maglaba. May panibagong labahin na. Di po ba? Madalas sinasabi ng isang nanay na walang katapusan ang kanilang ginagawang trabaho sa bahay. Yung mga gawain nila ngayon, yun din ang trabahong gagawin bukas, sa kinabukasan, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na taon, hanggang sa siya'y mamatay. Araw-araw po ay umiikot sa pag-aalaga ng anak, sa pagluluto, sa paglalaba, pag-aayos ng bahay, at iba pang mga responsibilidad. And it becomes a routine. Kaya madalas nakakaramdam po sila ng burnout. Ganon din po sa mga tatay. Say amen po ng mga tatay na narito. Dalawa lang ba yung tatay dito? Di po ba everyday? Ganon at ganon din ang kanilang ginagawa. Ganon din yung mga estudyante. Say amen ng mga estudyante. Walang estudyante? Say amen ng mga estudyante. Yung mga estudyante, ganon din yan. Mga nakakaramdam din yan ng burnout. Maging sa mga negosyante. Say amen ng negosyante dito. Kahit sa life group natin, alam niyo po ba? No? Kapag paulit-ulit din lang every meetings yung ginagawa ninyo at walang bago, you start to feel burned out. Hindi po masama ang mapagod. Dahil natural lang naman po talaga ang mapagod sa dami ng responsibility natin minsan. And even ang ating Panginoon Jesus mismo ay napagod. Mababasa po natin yan sa John 4:6. Ngunit ito po ang masama. Kapag pinipilit natin ang sarili nating lakas at hindi na tayo lumalapit sa Diyos para sa pahinga at direksyon. Kaya nga po nagpahayag ang ating Panginoong Jesus sa Matthew 11:28 ng ganito. Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang luba sa inyong pasanin, at kayo'y aking papapagpahingahin.
So ang invitation po dito ni Jesus ay hindi lamang para sa mga makasalanan, kundi pati sa mga gumagawa, sa mga naglilingkod at nagsusumikap. Gusto po niya tayo ay magpahinga sa kanyang presensya. Hindi lang sa katawan, kundi maging sa ating mga kaluluwa. At bilang mga Kristiyano, kahit tayo ay tinawag upang maglingkod at magsikap, hindi tayo ginawa ng Diyos na magtrabaho o gumawa ng hiwalay sa kanyang presensya at lakas. Dahil kapag sinusubukan nating gampanan ang lahat sa sarili nating kakayanan, dun po nagsisimula ang burnout. Nakakalimutan po nating tayo ay mga nilikha, limitado at nangangailangan ng Diyos araw-araw. Meron po tayong kwento sa Bible si Elijah, isang propeta na ginamit ni Lord para manalo dun sa 450 na propeta ni Baal. Mababasa po natin yan sa 1 Kings 18 and 19. Pagkatapos pong maglingkod ng matindi ni Elijah at manalo sa showdown sa Mount Carmel, Elijah versus 450 propeta, ay bumigay, napagod, at na-depress. Kaya humiling siya sa Diyos na sabi niya, mamatay na sana ako, sabi ni Elijah. Galing pa lang si Elijah sa isang napakatagumpay na ministry moment. Pero hindi pa rin po yung sapat para iligtas siya sa emotional exhaustion. Dahil pagkatapos po ng matinding laban, minsan doon po tayo pinaka-nauubos. Burned out comes when we push ourselves beyond the limits. Ang sabi po, dumarating daw po ang burnout o labis na pagkapagod kapag pinipilit nating lampasan ang ating kakayanan. Pero pinakita po ng Diyos na hindi siya galit kay Elijah. And God didn't rebuke Elijah. Hindi sinabi ni Lord kay Elijah na, Elijah, ano ka ba? Isa kang propeta, nakakalimutan mo na ba na ginamit kita ng matindi at pinanalo sa 450 na propeta ni Baal? At ngayon sasabihin mo na sana mamatay ka na? Para pagod ka lang gusto mo nang mamatay. But instead, ang ginawa ni Lord kay Elijah, pinatulog siya, pinakain, pinahinga siya, at binigyan ng bagong direksyon. Ano po ang aral na matututunan natin dito? Kahit po tayo ay productive, successful, kahit gaano pa tayo kalapit at ginagamit ni Lord, dumarating po yung moments na manghihina ka at gusto mo na lang na sumuko dahil sa dami ng responsibilidad at sa sobrang pagod kagaya ni Elijah. Kung pagod ka, sabihin mo dyan sa natutulog mong katabi, kung pagod ka at kung inaantok ka, dahil sa pagod, huwag mong itago. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong itago kung pagod ka. Kung parang wala ng saysay ang trabaho mo, huwag kang mahiya kay Lord. Hello? Tulad ni Elijah, ang burnout ay di katapusan. Bagkus ito ay paanyaya na muli tayong huminga, magpahinga, at hayaan ng Diyos na palakasin tayong muli. Amen po ba? Sige, palakpakan po natin si Lord. Burnout is sometimes God's way of calling us back. Not to more work, but to more of Him. Ang Diyos po na sumagot kay Elijah sa disyerto ay siya ring Diyos na naririto ngayon. Amen. Kung ikaw ay pagod, sabihin mo sa katabi mo, kung ikaw ay pagod,
Lapit ka lang sa Kanya. Kay Lord. Take note, hindi Kanya sisigawan. Hindi Kanya pagagalitan. Anong gagawin ni Lord? Papapagpahingahin Kanya. He will give you rest, ang sabi niya. Ito po ang tanong sa atin ngayon. Napapagod ka na ba sa trabaho mo? Napapagod ka na ba sa pag-aaral mo? Sa pagninegosyo mo? Maging sa paglilingkod mo? Saan mo ngayon hinahanap ang lakas kapag nauubos na? Dalangin ko po ng biyaya at pagpapala na sa Diyos po tayo lumapit at magpahinga. Remember, ang sabing lagi po ni Pastor Obed sa atin, kailanman kasi ang Diyos, hindi yan mag-a-absent sa atin. Amen po ba? Sige, minsan pa tayong pumalakpak. So yan po yung unang challenges. Pangalawa, lack of recognition. Kawalan ng pagkilala, unappreciated. No? Isa sa pinakamahirap na hamon sa trabaho ay ang kawalan ng pagkilala sa ating mga ginagawa. Gumagawa ka ng higit sa inaasahan, nagsasakripisyo ng oras at lakas. Pero tila wala namang nakakakita o nagpapahalaga. Wala man lang simpleng salamat o magaling ang ginawa mo. Walang recognition, walang appreciation. So sa ganito pong sitwasyon, madali tayong panghinaan ng loob. Nagsisimula po tayong magtanong, may say pa ba ang aking ginagawa? O bakit ako magpapakahirap pa kung hindi naman ito napapansin? Ang masakit pa, minsan ang mas nakikita ay ang pagkakamali kaysa mabubuting nagawa. Ganyan naman si mami, ganyan naman si sir, ganyan naman si pastor ganyan naman si nanay, ganyan naman si tatay. Ang dami kong mabubuting ginawa, pero bakit yung isang mali ko, yun ang nakita. Minsan ganyan tayo. Pero bilang mga Kristiyano, tinuturuan po tayo ng salita ng Diyos na ang ating mga pagsisikap ay hindi nasasayang. Amen. Hindi po nasasayang yung mga pagsisikap natin. Kahit hindi ito mapansin ng tao. Ang Diyos ay laging nakakakita at siya ang hindi nakakaligtaang magpahalaga sa katapatan ng kanyang mga anak. Amen po ba? Nakikita lahat yan ng Diyos. Hebreo 6:10, ang sabi dyan, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Alam niyo po, si Jose o si Joseph, dumanas po siya ng matinding hamon sa kanyang buhay at maging sa kanyang trabaho. He was betrayed by his brothers. Ibinenta siya ng kanyang mga kapatid bilang alipin. Then pinaratangan na gusto daw niyang gahasain yung asawa ni Potiphar. Kaya po siya ipinakulong nang wala man lang investigasyon. Pero sa kabila po nun, naging tapat pa rin siya sa kanyang trabaho. Sa bahay ni Potiphar, maging noong siya po ay nasa bilangguan. Very excellent po ang lahat ng kanyang ginagawa. Subalit hindi man po ito nare-recognize kahit noong ipinaliwanag po niya ang panaginip ng Faraon. Bagamat lahat po ng kanyang sinabi ay nagkatotoo, nangyari, pero wala man lang siyang, sabi nga po, narinig o tinanggap na appreciation o pasasalamat. No? Ilang taon po siyang nakalimutan. Pero wala pong sinabi sa Bible na nagreklamo si Joseph o sinumpa ang Diyos sa lahat ng kanyang mabibigat na pinagdaanan. Kaya naman po yung hindi nakita ng tao kay Joseph, nakita po yun ng Diyos. Kaya pala ginamit ng Diyos ang lahat ng iyon upang ihanda siya sa mas mataas na posisyon. Mula sa bilangguan tungo sa palasyo at from alipin, ay naging tagapamahala po sa buong Ehipto. Ang ating Diyos po ay matuwid. Amen. Sino po ang naniniwala na matuwid ang ating Diyos? Say amen.
Hindi po siya tulad ng mga tao na minsan ay nakakalimot. Katulad ng katabi mo. No? Ano man ang ginagawa natin sa trabaho, sa bahay, sa school o simbahan, basta't para sa Diyos, hindi ito walang kabuluhan. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Kaya wag po tayong mapagod maglingkod. Wag tayong mapagod magtrabaho ng tapat kahit walang papuri sa tao, kahit walang nakakapansin. Alalahanin po natin katulad ni Joseph, ang tunay nating audience ay ang Diyos, hindi ang tao. Sa Diyos po tayo sumasahod ng gantimpala, hindi lang sa boss natin sa lupa. Meron po akong quote yan. Work for an audience of one. God sees what others overlook. Ang sabi po, magtrabaho ka para sa iisang taga-panood. Sino po yan? Ang Diyos na nakakakita ng mga bagay na hindi napapansin ng iba. Hindi napapansin ng amo mo. Hindi napapansin ng pastor mo. Hindi napapansin ng life group leader mo. Napapansin po lahat. Yan ang Diyos. Sa Kanya, may tamang panahon ng pagkilala ng tagumpay. So yan po yung pangalawa na challenges. Pangatlo, toxic work environment. Ano po yan? Yung masamang kapaligiran sa trabaho. Isa sa pinakamalaking hamon sa trabaho ay ang masamang kapaligiran. Yung lugar kung saan laganap ang chismis. Maraming marites. No? Maraming inggitan. May favoritism. May paninira o pagtrato ng hindi patas. Hindi lang po ito nakakapagod sa katawan, kundi nakakasakal din po ng damdamin. Minsan, kahit gusto mong magtrabaho ng maayos, parang imposible dahil sa ugali ng mga taong nakapaligid sa iyo. Minsan, ikaw na yung gumagawa ng tama, pero ikaw pa ang tinutuligsa. May mga pagkakataon din na pinipilit kang sumama sa sistema ng kasinungalingan o pandaraya. At kung hindi ka sasabay, ikaw pa ang lalabas na problema. Ganyan po sa mundo. Naranasan po yan ni Daniel. Si Daniel po ay napakatapat at napakahusay sa kanyang trabaho bilang opisyal sa ilalim ng hari ng Babylonia. Subalit nakapaligid siya sa mga taong inggitero, sa mga taong masasama. At dahil po sa kanyang katapatan, nainggit sa kanya yung ibang mga opisyal. Kaya gumawa po sila ng plano para ipahamak siya. Gumawa po sila ng batas na alam nilang lalabag si Daniel. Yun po yung alam nila. Ano po ang batas na ito? Ito ay ang di pananalangin at sino mang di susunod sa batas na ito ay ihuhulog po sa kulungan ng mga leon. No? Subalit, patuloy po sa pananalangin si Daniel nang may katapatan at kapayapaan sa kabila ng batas na ito. But God saved Daniel from the lion's den. At ang mga kalaban po niya, yung mga nainggit sa kanya at sumira sa kanya, sila po yung mga napahamak. At si Daniel po ay pinaralangalan naman ng Diyos. So ang tanong sa atin sa umagang ito, paano ka magiging tapat at masipag kung ang paligid mo ay puno ng kasamaan, puno ng marites, puno ng inggit? Eto po, alalahanin po natin na tayo po ay tinawag ng Diyos upang maging liwanag sa gitna ng kadiliman. Hindi po tayo tinawag para makiayon sa mundo, kundi upang maging kakaiba. Sabihin mo sa katabi mo, kakaiba. Bakit po? Upang magpakita tayo ng integridad at kabanalan
kahit sa gitna ng hindi ka nais-nais na kalagayan. Ang sabi po sa Romans 12:21, sabi po dyan, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Mga kapatid, manatiling tapat, hindi dahil sa mga tao, kundi dahil sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Ang pagiging tapat po at masipag ay hindi dapat nakabase kung sino yung mga nakapaligid sa atin. At kundi, sabi nga po, kung sino ang nakatingin mula sa langit. Ang ating pong mga integridad ay hindi dapat magbago kahit po ang mundo sa paligid natin ay puno ng kasinungalingan, puno ng pandaraya o pagkamakasarili. Paalaala po sa atin, stay faithful in our workplace. God sees, God rewards. Huwag po tayong matakot tumayo sa tama kahit mag-isa lang tayo. Hindi po kailangan gumanti o makisama sa mali. Ang Diyos ang gaganti para sa iyo. Ang inyong katapatan ay maaaring maging patotoo na magpapabago sa mga taong nakapaligid sa iyo. Maging asin at ilaw po tayo. Amen po ba? Sige, palakpakan mo yung sarili mo. Bilang encouragement po sa mga nakakaranas ito, maging ilaw ka sa workplace mo, sa paaralan mo, sa negosyo mo, o kahit saan na inilagay ka ng Diyos. Tandaan po natin to mga kapatid. Hindi natin kailangan baguhin ang buong mundo agad. Ang kailangan lang natin, maging tapat kung nasaan tayo. Isang ilaw lang ay sapat na para magsimula ng liwanag sa paligid. At ikaw yon. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yon. So yun po yung pangatlo na challenges. Pang-apat na challenges. Separation of work and faith. Ano po yan? Pagkakahiwalay ng trabaho at pananampalataya. Marami po sa atin ang may maling pananaw na ang pananampalataya ay para lang sa simbahan at ang trabaho ay para sa totoong buhay. Ano po ang ibig sabihin nito? Maraming tao po ang naghihiwalay sa kanilang buhay espiritual at buhay pang-araw-araw. Para bang ang pananampalataya ay para lang sa linggo. Kapag nasa simbahan, nagdadasal, umaawit, kagaya ng ginawa natin kanina, at nakikinig ng sermon. Ngunit, pagdating ng Lunes hanggang Sabado, parang ibang mundo na. Doon na ang totoong buhay na puno ng trabaho, ng stress at realidad. Ang maling pananaw po dito ay ang paghihiwalay ng spiritual life at real life. Ang katotohanan po, ang pananampalataya ay hindi lang para sa simbahan. Amen po ba? Salamat sa isa nag-amen. Ito ay para sa bawat bahagi ng ating buhay. Kasama po ang trabaho. Si Nehemiah, kung kilala nyo, ay isang opisyal na hari, napakataas ng kanyang posisyon. Pero ginamit niya ang kanyang posisyon para sa layunin ng Diyos. He prayed before every move. Bawat move niya, bawat kilos niya, nananalangin siya. Alam niyo po mga kapatid, ang trabaho natin, ang mga ginagawa natin ay ministeryo rin. Isang pagkakataon para ipakita ang karakter ni Kristo sa ating mga asal, sa ating mga integridad at kahusayan. Sa paraan po ng pagtatrabaho natin, nakikita ng iba kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin.
Hindi mo iniiwan si Kristo sa pintuan ng opisina nyo, ng eskwelahan nyo, ng negosyo nyo. Kasama mo siya sa bawat meeting, sa bawat task na meron ka, maging sa pag-aaral mo. Alam nyo, ang Diyos po ay interesado sa lahat ng bahagi ng ating mga buhay. Kaya nga, ang sabi po niya sa 1 Corinthians 10:31, ang sabi diyan, kaya nga, ang sabi niya, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, ang sabi diyan, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang bawat gawain po natin, maliit man po yan o malaki, professional man yan o simpleng gawain sa bahay, ay may saysay kapag ito po ay ginagawa natin para sa kalwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Magsimula po tayo ng araw na hindi lang sa checklist, kundi sa panalangin. Ituring po natin ang trabaho at ginagawa natin bilang lugar ng misyon, kung saan ka inilagay ng Diyos upang maging asin at ilaw, at maging tapat at masipag at may malasakit bilang pagsamba po natin sa Diyos. So yan po yung ating pang-apat na challenges. And last, pang-5, na maaaring maranasan natin o nararanasan natin, laziness and lack of commitment. Katamaran at kakulangan ng dedikasyon. Kapag tayo po ay napagod, nawalan ng motibasyon o nadismaya, madali tayong mahulog sa katamaran. Minsan, sinasadya nating hindi tapusin yung trabaho o kaya ginagawa na lang natin yung minimum para lang masabing may nagawa tayo. Bumababa po yung kalidad ng ating trabaho. Ang katamaran po ay hindi lang problema sa performance. Ito ay issue ng puso. Kapag hindi po nakikita ang trabaho o ginagawa natin bilang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos, nawawala po yung sigasig at dedikasyon. Kaya po dun sa parable of the talent, yung pinagkatiwalaan po ng 5 talento, 2 talento, at yung 1 talento, di po ba yung binigyan ng 5 at 2 talento, yun yung pinagkatiwalaan, pinaghusay po nila ang kanilang trabaho. Kaya ano po nangyari? Dumoble yung kanilang mga talento. Kaso po yung binigyan ng 1 talento ay walang ginawa. Bakit? Kasi tamad. Tingnan mo yung katabi mo. Alam niyo ang reason niya sa amo niya? Kasi po natakot ako eh. Kaya itinago ko na lamang po ito, sabi niya. Pero alam niyo po, ang totoo nito, kulang siya sa pagsisikap at commitment. Kaya ang nangyari, tinawag po siyang tamad, ang sabi. At masamang lingkod. At kinuha po yung 1 talento na ipinagkatiwala sa kanya at ibinigay doon sa 2 masipag. At anong nangyari? Siya po ay tinakwil. Matinding aral po ito na pagsayang po ng oportunidad. Ano po ang lesson natin dito? Sa trabaho, sa pag-aaral man, sa pagninegosyo, maging sa paglilingkod, hindi po sapat ang intensyon. Ang kailangan po ay kilos. Sabihin mo sa katabi mo, kilos. Kailangan ng sipag at katapatan. Take note of this. God doesn't reward intention. He rewards action. Kung nananatili lang sa isip ang mga gusto mong gawin, wala itong bunga. Walang kilos. Hindi ito sapat. Kung sinasabi mong paghuhusayan ko na,
yung ginagawa kong paglilingkod kay Lord. Pag-uusayan ko na yung pagtatrabaho ko. Pag-uusayan ko na yung devotion ko. Pero wala ka pa rin gagawin. Hindi ka pa rin kikilos. Hindi po yan sapat. Alam nyo mga kapatid, ang Diyos po natin ay naghahanap ng tapat, masipag, at mapagkakatiwalaang manggagawa. At ikaw yan, sabihin mo sa katabi mo, ikaw yan. Ang katamaran at kawalan ng commitment ay hindi lamang nakakasama sa atin. Ito rin po ay pagkukulang sa ating pananagutan sa Diyos. Ang sabi po ng Kawikaan 13:4, ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Huwag po tayong manatili sa balak o pangarap lang, na puro ka lang pangarap. Alam nyo, ang gusto ng Diyos, ang puso nating handa. Pero higit sa lahat, gusto ng Diyos, ang puso nating kumikilos sa pagsunod. Kaya nga po, ang sabi niya sa ating teksto, sa Colossus 3:23, ang sabi niya, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Gawin natin ang trabaho o ginagawa natin hindi dahil pinapanood ka ng tao, kundi dahil pinapanood ka ng Diyos. Amen po ba? Ang katapatan po sa maliit na bagay ay mahalaga sa Diyos. Kaya nga po, ang sabi, magtrabaho tayo, yung quote kanina, magtrabaho tayo para sa iisang tagapanood, ang Diyos. Bilang encouragement po sa ating, alam niyo po, ang Diyos ang nakakakita ng mga pagsisikap nating hindi pinapansin ng iba. Kahit walang pumapalakpak o walang magpasalamat, tandaan po natin, ang ating Panginoon ang tunay nating gantimpala. Amen po ba? Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bilang aplikasyon po, matapos nating makita ang 5 hamon po sa trabaho, ano naman ngayon ang ating gagawin bilang mga Kristiyano? Kailangan may gawin po tayo. Paano tayo mananatiling matatag, tapat at masipag kahit marami pong balakid o hadlang? Una, alalahanin kung para kanino ka nagtatrabaho o gumagawa. Colossians 3:23, ang sabi, work for the Lord, so shortcut ko na lang, not for men. Kapag alam nating ang bawat ginagawa natin, kahit simpleng paglilinis lamang yan, pagtuturo, paglilingkod sa simbahan, ay para sa Panginoon, nagkakaroon po ito ng mas malalim na halaga. Hindi ka nagrereklamo. Hindi ka nadi-discourage. Hindi ka nawawala ng gana kahit hindi ito napapansin. Bakit po? Kasi alam mo, si Kristo ang pinaglilingkuran mo. Amen po ba? Huwag tayong ma-disappoint sa opinyon ng tao o sa kakulangan ng papuri. Kung para sa Diyos ang ginagawa natin, hindi po ito nasasayang. Sabihin mo sa katabi mo, hindi yan nasasayang. Alam nyo, magiging masaya tayo sa lahat ng ginagawa natin. Bakit po? Kasi ito po yung act of worship natin sa Diyos. And second, simulan ang bawat araw sa panalangin. Humingi po tayo ng lakas, ng karunungan at tamang saloobin bago tayo pumasok sa trabaho, sa school, at even sa mga tahanan natin.
Kapag sinimulan natin ang araw sa panalangin, ipinapaalala mo sa sarili mo na hindi ikaw ang may kontrol, kundi ang Diyos. Binubuksan natin ang mga puso natin sa direksyon ng banal na Espiritu sa bawat desisyon natin. Kaya nga po, ang sabi ng Proverbs 16 verse 3, ang sabi, commit your work to the Lord and your plans will be established. Sabi dyan. At pangatlo na dapat natin gawin, magpahinga sa Diyos, hindi lang sa katawan. Marami po ang nagpapahinga sa katawan, natutulog, namamasyal, nanonood ng movies, pero nananatiling pagod ang puso't isipan. Kasi po, ang totoong pahinga ay hindi lang galing sa physical rest, kundi sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Hindi po masama ang magpahinga. Ang masama laging nagpapahinga. Sa presensya ng Panginoon, muling mabubuo po ang ating sigla. Kaya ang sabi, kanina, Matthew 11:28, come to me, ang sabi niya, and I will give you rest. Mas payapa po ang trabaho kapag ang puso mo ay may pahinga sa Diyos. Pang-apat, maging ilaw sa gitna ng dilim. Sa toxic po na kapaligiran, piliin nating maging mapagpatawad, masipag at tapat. Hindi natin kailangang sumama sa sistema. Hindi din naman din po natin kailangang maging perfecto. Ang pagiging ilaw ay ang pamumuhay na may integridad, may pag-ibig, may pasensya at katapatan. Nakikita po nila ang Diyos sa mga pamumuhay natin. Kaya nga po ang sabi sa Matthew 5:16, in the same way, ang sabi niya, let your light shine before others. Ang sabi po dyan. And panglima, last, huwag kang susuko. Kahit mahirap. Bakit? May gantimpala ang katapatan. Ang pagod, kabiguan, at mga hadlang sa trabaho o paglilingkod ay pwedeng maging dahilan para sumuko. Pero, bilang anak ng Diyos, say amen ang mga anak ng Diyos dito. Tinawag po tayo sabi nga po, hindi po tayo tinawag para magsimula. Para lang magsimula. Kundi para magpatuloy hanggang wakas. Ang Diyos po ay tapat. Amen. At may inihandang gantimpala sa bawat tapat na puso. Ang Diyos po ay hindi nakakalimot. Lahat ng pawis, lahat ng sakripisyo at katapatan ay may kabuluhan sa kanyang mata. Kaya nga po ang sabi sa 1 Corinthians 15:58, ang sabi dyan, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, that nothing move you, sabi dyan. Sabi doon sa ibang salin, your labor in the Lord is not in vain. Bilang conclusion po natin sa mensahe ng Diyos sa atin sa umagang ito. Sa mundong puno po ng hamon sa trabaho, mapagod ka man, baliwalain, masiraan, o ma-pressure sa pagitan ng pananampalataya at propesyon. Huwag po nating kalimutan, ang trabaho ay hindi lang para kumita, kundi para maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Totoo naman po talaga, may pagod, nakakapagod. May mga panahon ng kawalan ng pagkilala, hindi nare-recognize ito. May mga kasamahan o sistema na toxic.
Minsan parang hindi bagay yung pananampalataya sa trabaho. At minsan, tayo rin ay nangihina o nawawalan ng sigasig. Pero kagaya po ng nakita natin sa ating mga kwento kanina, sa buhay po ni Elijah, sa buhay ni Daniel, sa buhay po ni Joseph, sa buhay po ni Nehemiah, at nung mga lingkod sa talinghaga, tayo po ay may kanya-kanyang assignment sa Diyos at may layunin siya sa ating mga ginagawa, sa ating mga trabaho. Ang mga hamon, ang mga pagsubok, alam niyo po, bahagi yan ng ating pagkahubog. At sa bawat hirap, alalahanin po natin, kasama natin ang Diyos. Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart. It's working for the Lord, not for men. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang awitin na ito. Marami man hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Hindi umiligil, patuloy na maglilingkod, tangi kong mitiin, ikaw ay malugod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Tunay na anumang pagod natin, anumang hirap, anumang stress, anumang pinagdadaanan natin, alalahanin mo kapatid, ang Diyos ang iyong gantimpala. Saan ang kinin ang buhay na naat para lamang sa iyong kaluguran? Hindi man kita kayang higitan, laging susubukang ibigay sa'yo ang pinakamainam. Itaas ang ating mga kamay. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala. Buong kagalakan, ikaw
natin na sa ating mga buhay ay sadyang maraming nakakapagod, maraming nakaka-stress, maraming bagay nakakapanghina. Subalit kagaya ng mensahe ating narinig sa umagang ito, ang paanyaya ng Diyos, tayo'y napapagod, kung tayo'y nangihina, kung hindi man nakikilala yung ating mga pagsasakripisyo, yung ating mga pagsisikap na ginagawa, sa tao man to, sa magulang mo man ito, sa simbahan mo man ito, alalahanin natin, nakikitang lahat ito ng Diyos. Walang naliligid sa Diyos. At ang Diyos ang siyang magbibigay ng gantimpala sa lahat ng iyong mga ginagawa. Kaya bilang encouragement sa atin, sa umagang ito, paunin natin, hindi man ito napapansin ng tao, napapansin lahat ito ng Diyos. Panginoon, sa oras pong ito, nagpapasalamat po kami sa mensahe mo. Salamat, O Diyos, na nariyan ka lagi sa aming tabi. Kailanman nga po, Panginoon, hindi ka umabsent sa amin. Panginoon, palakasin mo po ang bawat isa sa amin. Pasiglahin mo, Panginoon, aming mga pananampalataya sa iyo. King ang aming mga trabaho na ginagawa. Lagi namin itong isipin na ito ay regalo mo. Ito ay pagpapala na galing sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Dalangin namin sa buong isang linggo na ito, Panginoon. Gawin namin yung nararapat, Panginoon. Alalahanin namin kanino kami nagtatrabaho. Di sa tao, kundi sa Diyos namin na kinikilala. Alalahanin namin lagi na manalangin lagi bago kami gumawa. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak sa umaga po ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. At bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos. Sige po, atin na pong hihanda ang ating mga ikapu, tithes and even vows, or kung meron pa po tayong first fruit na inilalaan. Sige po, tayong lahat ay yumukong muli. O kasarap nga pong isipin, Panginoon, na bagamat hindi ka namin nakikita ng aming mga mata ay nandyan ka na nakatanaw dyan sa iyong trono. Pinagmamasdan mo ang bawat kilos namin. Pinagmamasdan mo ang aming mga sinasabi, iniisip, maging ang aming mga laman ng puso. Ama, sa pagkakataong pong ito, katulad po ng iyong mensahe, everything that goes here in earth ay through your work. Lahat po ng ginagawa at nangyayari at napangyayari dito sa mundo, ito po ang iyong plano, ito po ang iyong bahagi ng iyong paggawa. Maging sa aming mga buhay, tunay nga na patuloy pinadadaloy mo po ang iyong biyaya. Patuloy pinadadaloy mo po yung iyong kahabagan. Kaya napaka-thankful namin, Panginoon. Dahil isa kami sa mga pinili mo para maunawaan at lubos naming maintindihan ang mga dakilang plano mo sa aming mga buhay at ang plano mo po dito sa mundo. Ama, sa pagkakataon pong ito, minsan pa narito po ang aming pagsamba. Iuhulog po namin ang bahagi, Panginoon, ng aming pagsamba. Ang dalangin po namin, katagpuin mo nga po kami ng may katapatan. Sa inyo po namin idinadalangin at tinudulog ang lahat ng ito. Papagyamanin mo nga po ito. San man po makarating ang mga biyayang ito, tunay nga po, maingat po namin ibinabalik po ito sa inyo.
Salamat po, ito pong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Give and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, running over. Give and it will come back to you. Yes, when you give to the Lord. When you give to the Lord. Yes, when you give to the Lord. Sige po, minsan pa po tayo magbalik ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Tayo po'y tumayo. Sa'yo'y binabalik ang lahat ng papuri at pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ay karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo'y itataas. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri at pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ay karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo'y itataas. Sige, itaas natin ating mga kamay. Sa Diyos Ama na mayaman ang pag-ibig sa atin, manatili tayong gumagawa na mataas ang layunin dahil ito'y para sa Kanya. Sa bugtong na anak na si Kristo Jesus na siyang Panginoon natin, na mayaman ang abag at biyaya sa atin, patuloy tayong gumawa ng naaayon sa pag-aari niya sa atin. At sa Espiritong Banal na siyang nagbibigay ng patnubay, gabay at kapangyarihan sa atin, gawin natin ang lahat na kasama siya upang lumutang ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay at maparangalan sila. Kagalakan, kapayapaan at pag-ibig ay maghari sa ating lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.